Well, oras naman no, kita magapamalandaw sa pulong sa Ginoo si adlaw. O kag upod man no sa gihapon no, sa aton nga panahingin nga pagtuon o sa pulong sa Ginoo diri sa aton nga programa kag sumuman ang importante ni nga bahin. Ang aton nga pagpamalandaw sa pulong sa Ginoo. Kag aton nga tagaan sa pagtalupangod ang Romans chapter 12 and verse number 2. Kung may Biblia ka utod, palablabok si mga Bible, nakagaton na nga tagaan sa pagtamod, ining dinalan, Romans chapter 12, verse number 2. Sa aton nga panahon nga pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Ang pulong sunod nga siling, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kamay pang Ginoo magpakamay sang pulong, magapangamuyo ta. O Diyos, salamat sa isa kadako nga tiungon nga mo samon nga makapamalandong kami sa mong pulong. Pagambal ka Ginoo samon karon. Patabara kami sa mga paglapas sa manamon sa tubangan namay. Hatagis ang mong mapulong sa paglabot sa amon, pagtudlo sa amon, and let Holy Spirit, Father God, na imo gamiton sing adlaw to convince us and convict us as we meditate upon your word and to apply Ginoo sa matatag sa kamakabuhi. Updi kami gitising agad Diyos, yan po namon ni Kristo Jesus. Amen. Aton wala tagaan sa pagtamod utod. Kay isa ni sa mga namian naton nga passage, kag pirmi nato gana balik-balik ang ining passage, Romans chapter 12 verse 2. And many times, gina-quote naton ini, dili sa aton nga broadcast. Wala lang nato matagaan sa pagtamod, kung ano bala ang iyabot lingon sini. Ang aton nga devotion sing adlaw, renew your mind. Halin pa sang ligan nga semana or halin pa sang Lunes ato pagtuon about sa pagtipig naton sa itong mapangunahuna kag pag-iwan naton sa mga positive nga thinking agud nga mangin maayo atong pangunahuna that ining atong pangunahuna gamit naton to worship God and to praise God and to glorify God. Kag kuno naon naton ang mga maayong mga butang, mga positibo nga mga butang agud nga mangin positibo man ang aton actions and words nga nagagwa sa aton. And because we will close our broadcast nga semana, aton tun-an ang Romans chapter 12 verse number 2, renew your mind. And again, ang pulong sa Ginoo naghatag sa aton sang pagtalupangod kay nagpahindi sa aton ang ining dinalan, nag-remind sa aton tanan ang ginambal dira ni Paul in verse 2 of Romans chapter 12, do not be conformed to this world. Ining nga kalibutan. Ining mga itinag-on, mga panag-on sa karon. Mga panagon naton karon nga grabe na gid ka damo sa mga hindi nami nga naglatabo. Nga gusto laman mag-promote sa ilang product nga ang i-promote naton lang gid na nga sapatos ang na-promote ang picture gauba. Ma-promote lang gid sa ilang sigarilyo gauba mga pictures din nami. Muna nga mo tulapangan na bali Paul o dira sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, to this age. Sining mga panag-un sa karon. Nga hindi na nami ang ato nakitaan. Halos madula na ang respeto sa mga tanan o mga pamatanon karon din nakabalo mga kabataan naton pag masugata mo sila, duty lang sila nga mayong aga, mayong hapon or ano dira. Unlike sa aton mga panahunan sang una, nga pagkabag, tingna sang kampana, sang kawayan alas 6 o sang gabi, tanan-tanan nga mga bata magdalagan, magadto sila mga nanay nga bisa na tanan. Kita issue respect. Utod, hindi na cultural practice. Hindi lang na cultural practice. Mati mo nato na yan nga isa ka nami gid nga pag-practice ang respeto. And the risk kalibutan karon amat-amat na nadula ang tutuon nga respect. But then silang sang Bible, do not be conformed to this world, to this age, or fashion after the adapted to its eternal, superficial customs, but be transformed. Be changed. Kamudlay bala sa matutuod, may ara ang mga tao nga dugay na gid, pero wala gyapon nagbago. Dugay na gid, pero wala gyapon nagbago. By the entire renewal of your mind. It's the ideas, it's tanan nga mga bago nga mga attitude, ato na liwaton tanan. Isla sa bagong attitude, so that you may prove yourself what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight. Sa tubangan sa Ginoo. Renew your mind. Abiyan kayo ni gugma. Renewing your mind
Hindi na pareho sa mag-renew ka sa mga driver license. Ngakuha ka lang sa imong LTO portal, kang maggato sa LTO, kang magkuha sa imong bag-ong lisensya. Hindi na pareho sa pag-renew naton sa aton driver's license or pag-renew naton sa aton mga library card sa aton mga estudyante that every year nag-renew kita sa aton library card or even nag-renew ka sa imo tanan dira. No. Hindi na siya pareho dira. Hindi na naton mahimo dali-dali. It cannot be done quickly. It doesn't have to be repeated for months or years. Renewing your mind is more like undertaking the job of renewing and refurbishing an old house. Paano mo naliwaton ang daan nga balay? Paano mo liwaton ang daan nga balay? Damo ka sa process ng himuan. Damo ka sa pwede himuan. It doesn't happen quickly. It doesn't happen nga paggabuas, nakabati ka subong sa renewing your mind, and then okay, bago na ko, buwas, bago na tan. No. Hindi na sa amo na kada sigutod. It doesn't happen quickly. It takes time. It takes energy. It takes effort. And there is always something that needs attention. Nga dapat nato tagaan gid sa aton attention, panaton baguhon ang aton matatag sa mga pangunahuna. Panahuna nga sa una, puro lang tanan, di na nami, hindi maayo pangunahuna, baguhon naton, dahil sa bagulat ng pangunahuna. Pangunahuna nga para sa Ginoo, makatag sa himayaan sa Ginoo, which is acceptable sa tubangan sa Ginoo, which is well-pleasing sa tubangan sa Ginoo. Utod sa sinigidlaw, don't fall into the trap of believing that you can renew your mind by thinking right thoughts one time. Okay? Maminsta ka lang sa maayo panuna sing adlaw, then you will renew your mind? No. Hindi na amo na kapos. To get the mind renewed, you will have to think right. Nang itutuod gid nga pagpauna over and over again. Hindi lang ka isa ka bises. Over and over again until they become rooted in your thinking. Until mangin insakto ato panganuna to come to more easily and naturally than wrong thoughts. Hindi bala nga kasama-sami may makita ang nga mga tao, especially kita naton lang magnubyahanay na sila, pag primero pa lang sa una nga corner, barkadahay pala na sila, boy and girl nga barkadahay, tapos pika corner, nubyahanay na sila, tapos pika corner, nagbusong na siya. Amo na kadasig ang ato pangunahuna. Amo na kadasig mag-imbinto ato pangunahuna. That's why we need to renew our mind. Kailangan natin renew na aton mapangunahuna utod ganigugma until the right thoughts come to you more easily and naturally than wrong thoughts. Kay kun sa masami, mas dasig patama minsa sang malain, sang sama minsa sang maayo sa aton mga pangabuhi kas pag-alagad naton si Ginoo. You will have to discipline yourself to think properly. I need to also to discipline myself to think. Nga mangin namigid kag sakto gini pangunahuna. Hindi bala biyan, nag-iabot na sa imo, nabot man sa ato nina, nga kadasig sa ito mamin, sagid mo, amug na, kaya ti amug ni, no. Hindi nato na yun mahambal utod. You will have to discipline yourself to think properly. I need also to discipline myself to think properly. You will have to guard against. Bantayan nato mga ulo, aton mga pangunahuna, aton mga utok, sa ato mga pangunahuna, utod, sining hindi maayo nga mga ginahambal nga pattern sa pangunahuna sa kalibutan karon. Kadamo sa mga pangunahuna sa kalibutan sa karon nga bilimuhon tsakto gali ka hindi. Nagtry ko sa tanan yung mga aton mga ano nibla naton ini platform social media. Kay kalabanan ko makita sa TikTok kanang mga hindi nami. Kung ma-TikTok man ko be, titisting ako be TikTok, kag ma-share ko yas ang gospel sa TikTok, di man lang. Abiyan. Mindset. We need to discipline yourself. We need to discipline ourselves to think properly. And aton bantayan ang aton manuna falling into the old thought patterns which can happen very easily. Yan mo pa pinakadasig ya. Ang pinakadasig binsaron, pinakadasig nga dumdumon, ang sayop. Pero ang maayo, budlay. Pero kung nadumduman ni mo na, kanahimo mo na, batsagan ni mo, na imo na nga nahimo, na pinsara mong maayong butang, wala man ni mo gani practice, amo man lang na gihapon. Oh?
Ano nga ba sa pulong sa Ginoo, Tod? Siling dila sa pulong sa Ginoo. Ikaw nakabalos ka matuoran na pang wala nimo ginhimo. Sa labot nimo sa Ginoo. Mas maya pang wala kabalos sa kamatuoran apang nagasunod. Sang sa nakabalos sa maton apang wala nagasunod sini. Yes. Amo na ko ni pang doon abyan kay nigugma kinahanglan ginaton nga maminsar sang insakto gid. You will eventually come to the place where wrong thoughts make you uncomfortable. Inabala mo abot ang adlaw nga hindi ka na komportable nga kung may maghambal si mo sang motod silang no time. Wala ko time mamati sila nga mga istorya. Pukis na nami anta mamati. Nami anta mamati sa mga chuchut. Kaya pagkatapos, dugang-dugangan naton, o ato dabog-dabukan, nagdako lang nga nagdako, pagi sa gagamay lang nga istorya. Abyan, maabot ang adlaw kung imod silpinahon, imong huna-huna, silpinahon naton maghuna-huna tasang maayo properly, think properly. Maabot ang tion nga hindi ka na komportable, mamati sa hindi namin istorya. Makabati ka sa mga green nga mga jokes, hindi ka na namian. Ay, kalaway nga mga jokes. Hindi nami. Yes. Utod, isa ni kabutang nga dapat naton lantawan kada baton naon. And they just don't fit right in your thinking process any longer. Subong gi-enjoy ka pa maminsar sina. Makabati ka sang tawo nga ginayaw sa piyak na enjoy ay tuod no. Kaya mo man nagtigaba man niya. No, hindi. Let me quick to say that you should not feel condemned if you are struggling with your thoughts right now. No, wala ka kinakondenar. Or if you face struggles in the days to come, condemnation only weakens you. Nagapahuyang lang na sa imo. Nagapaluya sa imo. It never helps you make progress. Hindi na magbulig si mo, magtubo ka. Hindi na makabulig si Mabian. Anytime, kung aton makita ang abyan kanina, anytime we recognize that we are allowing wrong thoughts into our minds, we should ask God to forgive. Lord, patawara ako. Negatibo naman lang sulo sa akong na. Nakita ako siya, naging negatibo naman ako na akong Lord. Lord, na minsan naman ako sa hindi namin na every time and anytime we recognize that we are allowing wrong thoughts in our minds, we should ask God to forgive us and continue pressing on toward our goal. To have the right thinking and the thinking parang una-una nga makadayaw sa Ginoo. Kung amon ang himuon naton tanan, enjoy ang bugos nga barangay, enjoy ang bugos nga banwa, enjoy ang bugos nga komunidad, enjoy ang bugos nga panimalay. Nga galakat ikaw nga wala ka gabulo-balikid kay basi may makakita tas imo ay aran naman siya nagwagawa naman siya oh. Yes. Di ba lang namin maglakad ka nga katutsulhay sa paglakat mong wala ka sa may ginakulbaan nga ba siya may magbantay mo sa pihak may basi ato siya ikaw lang balang bantong bayad na sila. Utod ka niyog malit as every victory because it helps you not to feel overwhelmed. Ano ang ginahamba sa iban? Ano ayang imon una-una niya? Ano ang ihamba sa Ginoo? Kung nasundon ko na gyapon ako negatibo pag noon, himuong negatibo, ano yung pasigido sa akon? Sin remains to be conquered. And remember that God is very patient. Ang Ginoo niya grabe siya magpasensya. Ang Ginoo niya grabe siya maghatag sa aton sang chance. Not only the second chance, the third chance, but many chances yata sila sa aton. He's understanding and will never give up on you. Balik ka sa Ginoo. Balik ka siya. Kaya nga ito, balik na ito huna-huna nga maghatag, huna-huna pagdayaw sa Ginoo, pagimaya sa Ginoo, huna-huna to build us up. And not to lead down, mag-down sa saktawo. Huna-huna paano ni mo i-lift up ang isa. Huna-huna ko na mabuligan ng isa katawang ina, ma-lift up siya, ka magtubo man iya paglalagad sa Ginoo. Kag magmaayo man pagpanglagad sa Ginoo, hindi nga i-put down mo siya, i-put down. Hindi mo sila. Remember what Paul says? Buligan naton ang tanan to build us up and not to tear us down. Abyan, amo nang luyag sa Ginoo. Sa akon, sa imo, sa aton tanan, in our journey with Jesus every day, ang luyag sa Ginoo, ang imo makatuan, malift up sila, malipay sila nga ara ka.
Malipay sila tungod hindi nga nalipay sila tungod kutsok-kutsok mo dira or gabalanam sa mga negatibo nga bagay. Malipay sila kay ari mo presensya to help them grow kang mamaminsar man sang maayong himuon. Hindi rason kay hindi kami plareyo pastor bisimbahan, di kami plareyo. No. Wala anda question niya. Because Jesus is for all and He died for all. Wala na question da. Ang question there is ang akon kang ang imo attitude toward God. Ang akon kang imo relationship toward God. Kaya kung maayo ato relasyon sa Ginoo, maayo man ato relasyon sa ato si kapariho. Regardless kung ano man na siya. Regardless kung ano man ang iya nga ginakatuan nga simbahan. Regardless kung anong ginapatihan niya. Ang Ginoo wala siya sa maging pilian nga grupo sang tawo. Therefore, kung nangunahuna sa Ginoo isa ka maayo nga butang para sa tanan, kung amo nang sundon nako, amo nang sundon nimo, isa ka nami gid utod. Hindi na yung rason. I heard many times, hindi kami na pareho bisang ano, hindi na yan, attitude na yan. It is our attitude toward God. Kung pananawan mo sa gulingon nimo, do ikaw lang makabalo, ikaw lang pinakatasanan, remember, alalangay tas tubangan sa Ginoo. Ano yung pananawan sa Ginoo mo? Ano pananawan sa Ginoo sakon? That's why we need to think properly. Kung namon ko ni pagtratahan siya nga tawo nga ini, kag suyaan ko siya nga suyaan, makita ba si Jesus sakon? Hindi. Wala da si Jesus. Kaya si Jesus wala ga pang suya. Yes. Si Jesus wala ga pa minsan sa malain. Wala ka sa negatibo nga bahin sa isa ka katawo. Ang ginipamessage paano sa magtubo, paano kami lapit sa Ginoo. And same that mind. Utod, kabay pa, renew your mind. Renew ang nakon nga mind. Hinuna how to praise God, how to glorify God sa todo nato nga pagkabuhi sa pagalaga sa Ginoo. Sa ligib lang Ginoo to. Sa ligib sa bala. Kag base ni nga, gaya ikaw nag-upod na sa atong programa, nagalantaw sa programa, nagapamati da sa imong radyo. Hindi na to ni mahimo nga mangid renew ato no makanuna kung wala ka sa relasyon sa Dios. Una-una gistanan, ang akon kag ang imo ang ato relasyon sa Ginoo amo ning pinaka-importante utod. Hindi na to ni mahimo. Hindi na to mahimo nga mangin maayo ato relasyon sa katawo kung wala ka sang maayo relasyon sa Ginoo. Kamusta ka siya adlaw? Kamusta yung relasyon sa Diyos? Do you have a personal relationship with God? Do you have that personal relationship sa Ginoo? Kasi wala pa. Come to Jesus today. Today is the day of salvation. Palapit ka sa Ginoo. Kasi mo sino si adlaw Ginoo, ari ako. Ginaako na ako makasasala. Patawara ako sa masalanan. Ginatuhan ako ni ikaw. Nga akong Diyos, kag personal nga maluluwas. Sa ngalan na Ginoong Jesus. Kabay pa. Ambiyan mo unang desisyon. Trust God. Trust God. Saligi siya. Excuse me po. Saligi siya. Tuuhi siya. Hindi mo Diyos ka manluluwas. Kaya na susugod na nga imo natugyan sa ginoong imo kabuhi. Sugod na ka maminsa ka sa maayo. God saved me. He saved me to serve. He saved me agud mangin maayo and to help others to build up their relationship with God. Pero ito, dugay ka nagkalim ng Kristohanon ka, dugay nagkalim ng matumuluo ka, pila ka nakatuig, limon, ikaw nang pinakauna da nga membro simbahan, wala mangyapon ulit batasan mo lang gyapon, there's something with your relationship with God. Again, check your relationship with God. Check your attitude. Check your attitude with God. Abiyan na pamangkot sa ton simana before I close nga simana. Amangkot mo ni, in what areas of your life does your mind need to be renewed? In what areas of your life does your mind need to be renewed? Sa nga bahin sang aton nga kabuhi sa aton nauna nga kinahanglanon naton baguhon? Anong din nga bahin? Can you identify sa di nga bahin? Diin nga bahin si mo kabuhi does your mind need to be renewed? Also, this is pamangkot man sa akong kagalingon. In what areas in my life yang ako nahuna kinahanglan na akong baguhon? Malandungan natin yung utad. This weekend,
Ato ni pamalandungan. In what areas of your life does your mind need to be renewed? Kung mag-identify nato na, mabala nato na, matamad na magbagoy mo kabuhi. Padulong si sa kamaayo ng pagsunod sa Ginoo. Nga wala ka na sa ginapilian, wala ka na nga, hindi ka nakatawo, no? Wala kang Ginoo kapili na. Wala na pinsan ni Jesus. Trust God that God will help us and God will magabulig siya to, maghatag sa to sa kanaming ibahin that God will be patient with you as you practice right thinking. Kung insakto ang ato ng pangunahuna, insakto ang relasyon sa Ginoo, insakto atong treatment sa to di sige pareho. Wala sang taas sa tanan, palariyo to tanas tubangan sa Dios. Common thing. Alalangay ta sa tubangan sa Ginoo. Therefore, kung yun ang imong upod sa trabaho, upod nimo sa organisasyon, nga silimod, manawan mo do, tama ka kubo sa iya, panagan mo do, wala gid siya katahupong sa imong abilidad, sa imong degree. Remember, so banga sino palariyo tatanan. Hindi siya pagsita kay palariyo naman tatanan. Alalangit sa banga sa Ginoo. Again, in what areas of your life does your mind need to be renewed? Trust that God will be patient with you as you practice right thinking. Kabay pa, nga buligan na sa Ginoo. Kabay pa ining aton nga programa, Morning Greetings and Devotion will help you, na magabulig man sa aton tanan, nga maghimo kita sa aton nga desisyon sa pagpalapit sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo aton maluluwas, kag subuman. Pag-practice naton ang right thinking. If you practice right thinking, right attitude, then you have right living. Nami pagabuhi, kung insakto ang atong pangunahuna, insakto atong relasyon sa Ginoo, insakto atong relasyon sa atong mga isikiparyo, then we have right living. Abiyang yan higuma, madamong salamat, and happy weekend everyone. God's willing, kita na italuat sa Lunes, dahil naman sa gyapon sa programa, ang Morning Greetings and Devotion. Kag sa tanan naton nga mga tagpalmati, tanan nga viewers, tanan nga mga followers, madamong gid nga salamat sa inyong pagpaigupod sa ato programa, Morning Greetings and Devotion. Magapamuyo kita. Ginoo, salamat gid imo pag-remind sa amon. Wala siyang exempted sa amon namay. Tanan kami nag-abot sa amon kisa ang mga negative bunga mga panahona. Nag-abot sa amon kisa hindi maayo ang panahona o Dios. But thank you, Father God, for reminding us to have the right thinking and the right attitude in order for have the right living. O Diyos, buligi kami. Ngamiwo namon ang bagay ini. Hapos ni namon tunan, hapos namon pamatian, hapos namon ibasahon, hapos namon lecture. But budlay namon ni practice. Lord, buligi kami and be patient with us. Nga malabot namon ni Ginoo ang right thinking, right living, right attitude sa isa kag isa. Salamat sa inyong programa. Salamat sa imong pulong. Salamat sa tanan tagpalamati, tanan ng mga viewers and followers sa adlaw. Kasabugos gid mo nga mga paghimo sa pagtililipon sa pagpangalagad. O Dios, salamat sa imo sa sinindigan sa Kristo Jesus. Amen. Madamong salamat abiyan sa mapupusan aton si adlaw, and God's willing, kita nito sa Domingo, ang live nga broadcast sa Kaliling Baptist Church, sa ilaman nga worship service, see you sa aton nga padayon gid nga pag-ubdanay diri sa 90.5 FM, ang Kaliling Gospel Radio. Sa liwat mabiyan sa kinan Pastor Johnny, upod man ang Kaliling Baptist Church, upod ang Life Word Broadcast Ministry and Spin Media Network, maayong aga gid sa aton nga tanan. Salamat gid nos sa aton sa sinigid nga adlaw, kag kabay pa nga ang Ginoo gid ang magpakamayo sa aton sa sinigid nga tinion. Now, good morning and thank you for watching sa atong tanan nga mga founders, tanan nga mga members and officers ang Agape Charity Group. May gid nga aga sa tanan. Salamat gid nos sa aton sa sinigid.